gitna ng kaguluhan sa Marawi City, lubhang naapektuhan ang kabataan, lalo na mga mag-aaral na bakwit sa iba't ibang evacuation center na nangangamba kung ano ang mangyayari sa kanilang pag-aaral ngayon. Pasukan na sa darating na Lunes, pero ang mga batang mag-aaral sa iba't ibang evacuation center maantala ang pagbabalik eskwela sa gitna ng kaguluhan sa Marawi. Si Joyce, grade 5 na sa pasukan, nangangambang tuluyan siyang mahinto sa pag-aaral. Wala pa kaming kasigurado na makauwi pa kami sa Marawi. Si Joyce, abala sa pagtuturo sa kanyang kapatid na papasok na rin sa kinder. Tinuturoan ko ang kapatid ko para matuto na siya magsulat. Ayon sa inang si Maricel, na-enroll at nabilhan na rin niya ng mga gamit pang eskwela ang mga anak. Kaso lang, paano po yun yung safety ng mga anak ko? Gusto ko po na maligtas yung mga anak ko. Libo-libong mga bata pa ang hindi makakapag-aral dahil sa bakbakan. Magulo po doon sa amin. Dito na ako mag-aaral sa Iligan. Ang panawagan nila, Ang hiling ko sana matapos na ang kaguluhan sa Marawi para makapag-aral na kami doon. wala man kasiguruhan kung kailan matatapos ang bakbakan. I am ready, ang ating unang hakbang sa kinabukasan project para sa mga mag-aaral. Binigyan natin ng school supplies sa mga incoming kinder at grade 1 students sa evacuation centers. Patuloy naman ang pagdagsa sa Iligan ng mga bakwit mula sa Marawi. Kahapon, isa pang evacuation center ang binuksan para sa kanila. Meron na po tayong 226 na family aids. Kaya patuloy rin ang ating pamamahagi ng relief goods para sa ating mga kababayan. Salamat po sa lahat ng donors at partners na nagpadala ng agarang tulong sa pamagitan ng GMA Kapuso Foundation para sa ating mga kababayan sa Marawi. At dahil po sa inyo, nakapagbigay na tayo ng tulong sa mahigit 5,000 individual. Patuloy pa rin po tayong tumatanggap ng mga donasyon para sa ating mga kababayan doon. Maaari po kayo magsadya sa aming opisina o magdeposito sa aming mga bank account.